Let's open the Bible, Ruth chapter 2. Buksan po natin yung Biblia. Ruth po, Kapitulo 2. Ruth chapter 2, verse 3 and 4. Ruth po, Kapitulo 2, versikulo 3 hanggang 4. Ruth chapter 2, verse 3 and 4. Basahin po natin ng anong page? Page 356 po. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kaya't siya'y umalis, siya'y dumating at namulot sa bukid sa likuran ng mga nag-aani. Nagkataong nakarating siya sa bahagi ng lupa na pag-aari ni Boaz, nakabilang sa angkan ni Elimelech. At narito, si Boaz ay nakarating mula sa Bethlehem at sinabi niya sa mga nag-aani, "Ang Panginoon ay sumainyo," at sila'y sumagot, "Pagpalain ka nawa ng Panginoon." So today, we're gonna learn the lesson through the Ruth chapter 2. Kaya ngayon po pag-aaralan po natin yung mga aral dito po sa Ruth Kapitulo 2. When we look at the Ruth chapter 2, we can see the God's providence. Kapag pinagmasdan po natin yung Ruth chapter 2, may kita po natin dito yung God's providence. So no matter what happens, if we follow the God's way, God will guide us and help us. Kaya kung ano man po yung mangyari sa atin, kung atin pong susundin yung paraan ng Diyos, sasamahan po tayo ng Diyos at tutulungan niya tayo. In chapter 1, we can see the resolution, great resolution of the Ruth. Kaya sa chapter 1 po ng Ruth, may kita po natin dito yung malaking resolution ni Ruth. She decided to follow the Naomi, her mother-in-law. Kaya siya po yung nagpasya na susunod po siya kay Naomi, yung kanyang mother-in-law. But it's not because of the money or other physical blessing. Ngunit hindi po yun para dahil meron siyang pera o kaya meron siyang mga physical na pagpapala. Because of God, she decided to follow the Naomi. Kundi dahil po sa Diyos, siya po yung nagpasya na sumunod po kay Naomi. So she said, "Your people will be my people and your God will be my God." Kaya nga po sinabi niya po, di ba, yung tao mo ay magiging tao ko, yung Diyos mo ay magiging Diyos ko. So she came to Bethlehem, Israel. Kaya pumunta po siya sa Bethlehem sa Israel. But in chapter 2, verse 2, Ruth the Moabitess said to Naomi, "Please let me go to the field and glean the heads of grain after him in whose sight I may find favor." Kaya sa verse 2 po, ang sabi po, sinabi ni Ruth na Moabita kay Naomi, "Hayaan mo kong ngayong pumunta sa bukid at mamulot ng mga uhay sa hulihan ng taong magpapahintulot sa akin." Sinabi niya sa kanya, "Humayo ka, anak ko." So even though the Ruth decide for the Lord, she is still poor. Kaya nga po, bagaman nagpasya po si Ruth na susunod sa Panginoon, siya po ay mahirap pa din. She has nothing. Dahil wala po siyang anuman. That's why in order to get the food, she wants to go to the field to glean the head of the grain. Kaya wala po siyang anuman po makakain, kaya nga po siya pumunta sa bukid para po mamulot ng mga uhay. So in this verse, we can see the motivation of her decision. Kaya nga po dito po sa versikulo na to, may kita po natin yung kanya pong motibasyon, bakit siya nagpasya ng ganito. She decided to go to Israel not because of the food or not because of some physical blessing. Siya po'y pumaroon sa Israel, hindi po dahil sa pagkain o kaya dahil meron siyang mga physical na pagpapala. Even though she has nothing, she decided to come Bagaman wala po siyang anuman, siya po'y nagpasyang sumama because of God. dahil sa Diyos. So if our motivation in our Christian life is not pure, if we expect something in our Christian life, we will lose. We will fail to follow God until the end. Kaya nga po kung yung ating motibasyon sa ating buhay Kristiyano ay hindi puro at tayo po'y umaasa ng kapalit sa ating buhay Kristiyano, tayo po talaga ay mabibigo at tayo po ay matitisod sa harapan ng Diyos. Sometimes I heard the testimony, because God gave me this job, I want to follow Him. Minsan may narinig ako mga pagpatotoo. Sinasabi nila na, dahil binigyan ako ng Diyos ng trabahong to, kaya susunod ako sa Kanya. Because God gave me this happy family, I want to follow Him. Dahil binigyan ako ng Diyos na isang masayang pamilya, gusto ko siyang samahan. If that is the reason to follow God, if he lost the job and the family, then he will not follow God. Kung ito po yung mga dahilan kung bakit siya sumusunod ng Diyos, paano kaya kung mawala yung trabaho niya o kaya yung pamilya niya? Kung gayon ba, hindi na siya susunod sa Diyos? The reason why we follow God is not the family, is not because of the job or something else.
Yung dahilan po kung ba't tayo sumusunod sa Diyos, hindi po dahil sa ating pamilya, o kaya sa trabaho, o kaya sa kung anumang dahilan. We decide to follow God because we receive the grace and we love God. Tayo po'y nagpasya na sumunod sa Diyos dahil nakatanggap tayo ng biyaya at mahal natin yung Diyos. Iscariot Judas followed Jesus for 3.5 years Si Iscariote Judas po, siya po ay sumunod kay Jesucristo ng 3 taon at kalahati because of money. dahil po sa pera. So he expect if the Jesus becomes a king, he expect to get the more money. Dahil umaasa po siya na kung si Jesus ay maging hari, siya ay mahigit na makakuha pa ng mas maraming salapi. But Jesus always said he will not become a king. Ngunit palagi po sinasabi ni Jesus na hindi siya magiging hari. So he decided to betray Jesus at least to get the 30 silvers. Kaya nga po, para makakuha man lang kahit ng 30 pilak, siya po ay nagpasya na ibenta si Jesus. The Jesus said to the multitude, "You seek me, not because you saw the signs, but because you ate of the loaves and were filled." Kaya po sinabi ni Jesucristo sa makaramihan ng taon sumusunod sa kanya na hinahanap ninyo ko hindi dahil sa akin kundi dahil kayo nabusog at meron kayong nakain. When Jesus fed the people, so many people followed Jesus. Nung pinakain ni Jesus yung napakaraming tao din po yung sumunod sa kanya. But after eating, when Jesus shared the word of God, all people left. Ngunit pagkatapos kumain, nung si Jesus ay nagsimula na magbahagi ng salita ng Diyos, lahat ng tao ay umalis. That's why Jesus said, "You seek me because of the food." Kaya nga po sinabi ni Jesus, hinahanap ninyo ko dahil sa pagkain. If they follow Jesus for the food, if there is no food, they don't follow. They lose all the motivation. Kung sumusunod sila kay Jesus dahil sa pagkain, at kung wala na pong pagkain sa Jesucristo, hindi na sila susunod. Wala na po kasi silang motibasyon. Please bookmark here and let's look at Daniel chapter 3. Lagyan po natin dito ng tanda at tignan po natin sa Daniel Kapitulo 3. Daniel chapter 3 verse 18. Daniel po, Kapitulo 3, versikulo 18. In here, the king Nebuchadnezzar command the people to worship his idol. Dito po, si Haring Nebuchadnezzar, nagpasya po siya na sumunod po na sambahin po yung Diyos-Diyosan. And Shadrach, Meshach, Abednego didn't worship it. Ngunit si Shadrach, Meshach at si Abednego, hindi po nila yon sinamba. Daniel's three friends. Yun po yung tatlong kaibigan ni Daniel. Then the king Nebuchadnezzar said, "If you don't worship it, I'll put you in the fiery fire." At sinabi po ni Haring Nebuchadnezzar na kung hindi nyo to sasambahin, ako'y magpapasya na ipatapon kayo sa nagniningas na apoy. Then verse 17, they answered, "Even though you put us, God will protect us." Ngunit sinabi nila na bagaman itapon mo kami doon, poprotektahan kami doon ng Diyos. They have a faith to God. Meron silang pananampalataya sa But Diyos. more amazing verse is verse 18. Ngunit yung isa pang nakamamanghang bersikulo ay yung bersikulo 18. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ngunit kung sakali mang hindi, dapat mong malaman, o hari, na hindi kami maglilingkod sa iyong mga Diyos, ni sasamba man sa rebultong ginto na iyong ipinatayo. So, even though God doesn't protect us, we will not worship you and nor your idols. Kaya sabi nila, bagaman hindi kami protektahan ng Diyos, hindi ko namin sasambahin maski yung iyong mga Diyos-Diyosan. So it means the reason why they don't worship the idol is not because God protect them. Kaya yung dahilan po kung bakit nila hindi sinasamba yung mga Diyos-Diyosan na to, dahil poprotektahan sila ng Diyos. It's not because God blessed them. At hindi rin po dahil na pinagpala sila ng Diyos. Even though they lose everything, even though they die, they decide to follow God because that is right and that is because of the love of God. Kaya kahit mawala yung kanilang buhay o kaya kahit na sila yung mamatay, kanila pong sinunod yung Diyos dahil yun yung tama at dahil mahal nila yung Diyos. So Ruth, even though she lost everything and even though she has to cleanse the head of the grain, she didn't depart from God because that is not the motivation. Kaya nga po si Ruth, kahit mawala po yung lahat ng nasa kanya at kahit siya po'y kailangan mamulot para makakain, hindi po niya iniwan yung Diyos dahil hindi naman yun yung kalakasan niya. So what is the reason for you to abide in the church and try to live for God? Kaya kayo po, ano ba yung dahilan bakit kayo nananatili sa church at sumusunod sa Diyos? We should have the pure motivation. Dapat meron po tayong purong motibasyon. Not because of the physical things, material things, but because
God loves me and also I loves God. Hindi po dahil meron tayong physical na bagay o dahil meron tayong mga materialis na bagay, kundi dahil mahal tayo ng Diyos at mahal natin yung Diyos. Let's go back to Ruth chapter 2. Balikan po natin yung Ruth, Kapitulo 2, Ruth chapter 2, verse 2. versikulo 2 po. Here's another big lesson. Ruth said, the verse 2, please let me go to the field and glean half of the grain after him, in whose sight I may find favor. Kaya dito po, may malaki po ditong aral. Yung sabi po ni Ruth na, hayaan mo ako ngayong pumunta sa bukid at mamulot ng mga uhay sa hulihan ng tao magpapahintulot sa akin. So Ruth, when she gleans the head of the grain, that field was the field of Boaz. Kaya si Ruth po, nung namumulot po siya ng mga uhay, yung bukid po na yun ay bukid rin ni Boaz. And because of that meeting, she finally got married to Boaz. At dahil po sa pagkakatagpo po nila na yun, siya po yung naikasal kay Boaz. Did she know she would get married Boaz? Alam ba niya na may kakasal siya kay Boaz? No, she didn't know. Hindi po niya alam. She didn't know how God guided her life. Hindi niya po alam kung paano po gagabayan ng Diyos yung kanyang buhay. But she wants to do her best as much as God showed her the environment. Ngunit ginawa niya lamang po yung lahat ng kanyang mga kaya hanggat sa kung ano po yung maipakita ng Diyos sa kanya. In given situation, she wanted to do her best that she can do. Kaya sa isang sitwasyon po, gusto niya pong gawin kung ano yung kaya niyang gawin. So no matter what kind of situation was given, she wants to do her best. Kaya anumang sitwasyon yung ipinakita sa kanya o binigay sa kanya, gusto niya lamang pong gawin yung lahat ng kanyang makakaya. Look at the verse 7. Tignan po natin sa versikulo 7. The other workers said, the last part, she came and has continued from morning until now, though she rested a little in the house. Kaya po sa versikulo 7, sabi po, sa gayoy pumaroon siya at nagpatuloy mula sa umaga hanggang ngayon na hindi nagpapahinga kahit na sandali. So, even though she didn't know how to be guided by God, she wanted to do her best. Kaya bagaman hindi niya po alam kung paano po siya gagabayan ng Diyos, yung kanyang lamang pong parte ay gusto niya pong gawin yung lahat ng kanyang makakaya. Somebody says, if you have a time to complain, find something you can do. Kaya nga po may nagsabi, kung gusto mo makahanap ng oras para magreklamo, hanapin mo yung kaya mong maghanap ka ng magagawa. Sometimes we only focus on the environment. Minsan kasi nakatuon lamang po tayo doon sa paligid. And we try to find the excuse we cannot do. At gusto po nating maghanap ng mga dahilan na hindi po natin magagawa. Because of this, because of that, I cannot live for God. Dahil dito, dahil dyan, hindi ako makakapamuhay sa Diyos. That's why I don't want to do anything. Kaya nga, ayoko nalang gumawa ng anuman. But there is still something we can do. Pero di ba, meron pa rin naman pong bagay na kaya nating gawin? If we want to find any excuse, we cannot do anything. Kaya nga po, kung lagi tayo naghahanap ng mga dahilan o palusot, wala po talaga tayong magagawa. So Proverbs chapter 21 verse 31 says, the horse is prepared for the day of battle, but deliverance is of the Lord. Kaya sinasabi po sa Kawikaan, Kapitulo 21, versikulo 21, na ang kabayo ay inihanda sa labanan, ngunit ang pagtatagumpay ay sa Panginoon. So preparing the horse, we know the victory in the battlefield is in the hands of God. Di ba alam po natin na yung pagtatagumpay sa isang digmaan ay nasa kamay ng Diyos? And we don't know whether we're gonna get the victory or not. At hindi po natin alam kung talaga bang tayo magtatagumpay doon o hindi. But in the given situation, we have to do our best. Ngunit sa kung ano man yung sitwasyon po natin, dapat po natin gawin yung lahat ng ating makakaya. We don't know our family will get salvation or not. Hindi natin alam kung yung pamilya ba natin ay maliligtas o hindi. We don't know how many people will get salvation in Bohol. Hindi natin alam kung ilang tao yung maliligtas sa Bohol. We don't know how many people will get salvation in Cell Group Bible Seminar. At hindi rin po natin alam kung ilan bang tao yung maliligtas sa Cell Group Bible Seminar. But God give us this chance. That's why we do our best. Ngunit dahil
dahil binigay sa atin ng Diyos yung pagkakataon to, kaya nga po, dapat gawin natin yung lahat ng ating makakaya. Let's look at the Exodus chapter 2. Tignan po natin sa Exodo, Kapitulo 2. Exodus chapter 2. In chapter 1, when the Israel people's mother delivered a son, that son was supposed to be killed. Kaya nga po sa Kapitulo 1, kapag po yung isang Hebrea na nanganak ng isang lalaki, yung lalaki po na yun ay dapat patayin. And Moses' mother gave a birth to Moses. Kaya nga po, yung nanay ni Moises, ipinanganak po siya. Then the verse 3, but when she could no longer hide him. Ngunit sa verse 3 po, nang hindi na niya ito maitago pa, that's why she took an ark of the bulrush for him and laid it in the reeds by the river's bank. Kaya nga po, siya po'y gumawa na isang basket na yari sa papiro at kanyang isinilid ang bata roon at inilagay sa talahiban sa tabi ng ilog. So, she couldn't hide the Moses. That's why this is the last choice. She put the Moses in the basket and put it in the reeds. Kaya nga po, dahil hindi niya na po maitago po si Moises, wala na po siyang man pong magagawa. Kaya yung ginawa niya, siya po inilagay sa isang basket at inilagay siya sa talahiban sa tabi ng ilog. And verse 4, let's read it together. 3, 2, 1. Tumayo sa malayo ang kanyang kapatid na babae upang malaman ang mangyayari sa bata. So, his sister, Miriam, kaya yung kanyang kapatid na babae na si Miriam, didn't depart from the basket. hindi niya po iniiwan yung basket. She stayed and watched it. Siya'y nanatili at tinitigan yun. She couldn't do anything. Wala siyang magawang anuman. Because if she hide the baby, she could be killed. Dahil kung itatago niya yung bata, siya ay mamamatay. But she wants to know what would be done to him. Ngunit gusto niya pong malaman kung ano yung mangyayari sa bata. So even though she doesn't know how God would guide her life and Moses' life, she wants to see it. Kaya bagaman hindi niya po alam kung paano po gagabayan ng Diyos yung kanyang buhay, gayon din po yung buhay ni Moises, gusto niya po yung mapagmasdan. Then the princess of the Pharaoh found the baby. Kaya yung prinsesa po ng Paraon, natagpuan po yung sanggol na yun. Then when she found it, he looked so beautiful. At nang matagpuan po yun ng prinsesa, talagang nakita niya po yun napakaganda. That time, the Miriam said, the verse 7, his sister said to Pharaoh's daughter, "Shall I go and call a nurse for you from the Hebrew woman, that she may nurse the child for you?" Kaya nga po, sinabi ni Miriam sa babae na anak ng Paraon, "Aalis ba ko upang itawag kita ng isang tagapag-alaga mula sa mga babaeng Hebrea na mag-aalaga ng bata para sa iyo?" Then Pharaoh's daughter allowed. Then the Miriam brought to the mother. At sinabi po ng anak na babae ng Paraon na, sige, kumuha ka. At yung kinuha po ni Miriam ay yung nanay ni Moises. So Moses' mother was allowed, practically allowed, to raise the Moses. Kaya nga po yung nanay po ni Moises ay pinahintulutan na alagaan si Moises. So this attitude, this faith is important. Kaya ito pong ugali, ito pong pananampalataya ay napakahalaga. When we face on the many difficulties, we don't know how God solved these problems. Di ba po, kapag naharap po tayo sa marami pong kahirapan, hindi po natin alam kung paano susolusyonan yun ng Diyos. Then we have to think, we have to pray, Lord, I don't know how you guide us, but I want to do my best of something I can do now. Kaya nga po, dapat po tayong manalangin na, Panginoon, hindi ko alam kung paano mo po kami gagabayan, ngunit gusto ko pong gumawa ng kung ano man na kaya ko pong gawin. Let's go back to Ruth chapter 2. Balikan po natin sa Ruth Kapitulo 2. So instead of the discouragement and disappointment, the Ruth did what she could do in given situation. Kaya imbis na manghina o manlumo po, si Ruth po ginawa niya po yung kaya niyang gawin sa ibinigay sa kanyang sitwasyon. Then verse 3 and 4, basahin po na, would you read the verse 3? Verse 3 po, kaya't siya'y umalis, siya'y dumating at namulot sa bukid sa likuran ng mga nag-aani. Nagkataong nakarating siya sa bahagi ng lupa na pag-aari ni Boaz na kabilang sa angkan ni Elimelech. So it looks like a coincidence for Ruth to glean the head of the grain in the
field of Boaz. Kaya ito po, mukhang nangyari lang po na si Ruth po ay umabot sa bahagi ng lupa na pag-aari ni Boaz sa pamumulat niya po ng uhay. When she gleans the grain of the head of the grain, that field was belong to Boaz. Nang siya po ay namulat na po ng mga uhay, yung pong palang bukid na yun ay bukirin na ni Boaz. And at that time, the Boaz visited the field. At sa oras po na yun, bumisita din si Boaz. The verse 4. Let's read it together. 3, 2, 1. At narito, si Boaz ay nakarating mula sa Bethlehem at sinabi niya sa mga nag-aani, ang Panginoon ay sumainyo at sila'y sumagot, pagpalain ka nawa ng Panginoon. Because of this meeting, finally they get married. At dahil sa pagkakatagpo po na ito, sa kauli-ulian po, sila ay ikinasal. It looks like a coincidence. Mukha itong nangyari lang. But we have to see the God who is working by the coincidence. Ngunit dapat po natin makita yung Diyos na gumagawa dito po sa mga parang nangyari lang. Each called the God's providence. Kaya yung tawag po dito ay pagpatnubay ng Diyos. Even the random things we experience are happening under God's guidance and protection. Kaya kung ano man po yung nangyayari sa atin, sa ating buhay, ito po, dapat po nating isipin na lahat po ng ito ay patnubay ng Diyos. Let's look at the Romans chapter 8. Tignan po natin sa Roma, Kapitulo 8. This verse explains the God's providence. Kaya ito pong versikulo ay pinapaliwanag po yung pagpatnubay ng Diyos. Romans chapter 8, verse 28. Roma po, Kapitulo 8, versikulo 28. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At nalalaman natin na sa lahat ng mga bagay, ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, sa kanila na mga tinawag, alinsunod sa Kanyang layunin. So, all the random things happen. It looks like a coincidence. Kaya nga po, kung lahat ng mga bagay na nangyari, kahit na magmukha po itong mga nangyari lang, But God gathered all this happening to make the chain to achieve His will. ngunit ginagamit po ng Diyos yung lahat ng pangyayari po na to para nga po, para baguhin, para po maisagawa yung Kanyang kalooban. Whether it looks good or bad, it doesn't matter. God can use all to achieve His goals. Kaya kung ito man po'y mabuti o masama, hindi po yun mahalaga. Gagamitin po lahat ng Diyos para po maisagawa yung Kanyang layunin. That's why when we believe the God's providence, no matter what happens, we can be calm and peaceful and we can rely on God. Kaya nga po, kung tayo po'y mananampalataya na lahat ay patnubay ng Diyos, ano man po yung mangyari sa atin, tayo po'y magiging kalmado at may kapayapaan dahil naniniwala tayo na ginagabayan tayo ng Diyos. Satan thought if he killed Jesus Christ, he's gonna be win. Kaya nga po, inisip ni Satanas na kapag napatay niya si Jesus, panalo na siya. But by the work of the Satan, Jesus achieved the eternal redemption. Ngunit dahil sa ginawa po ni Satanas, si Jesus po na isagawa niya po yung walang hanggang katubusan. So no matter what happens, God can use these all things to fulfill His will. Kaya ano man po yung mangyari, kaya pong gamitin ng Diyos lahat ng bagay po na ito para maisagawa yung Kanyang kalooban. Hudson Taylor is the missionary in China. Kaya si Hudson Taylor po, siya po isang misyonaryo sa China. And when he went back to England, he met the one person in the train. At nung pabalik na po siya sa England, nakatagpo po siya ng isang tao sa isang tren. And when he explained his mission, this person was so moved. Kaya nung ipiniliwanag niya po yung kanyang misyon sa tao po na yon, siya po talaga ay nahipo yung kanyang puso. So he said, I want to give the offering. Kaya sabi niya, gusto ko magbigay ng offering. And he issued the check that is the 50 pounds. At naggumawa po siya ng isang cheque, ito po ay 50 pounds. 50 pounds is really big money. Itong 50 pounds talagang napakalaking halaga ng pera. So Hudson Taylor got surprised and asked, I think you wrote to the wrong number. Probably you expect 5 pounds. Kaya nga po si Hudson Taylor talagang nagulat siya. Kaya sabi niya, tingin ko mali yung nasulat mong numero. Di ba dapat, baka maaari 5 pounds lang dapat. Then he said, that is my mistake. Honestly, I wanted to give 5 pounds. Kaya nga po, sabi nung lalaki, sa katotohanan lang, gusto ko talaga magbigay lang ng 5 pounds. Ngunit pagkakamali ko ito. But I added one more zero, so it becomes 50. Ngunit naidagdag ko yung isa pang zero, kaya ito'y naging 50 pounds. But he said,
I believe that is God's will. Ngunit sinabi niya, ay naniniwala ko, yan ay kalooban ng Diyos. So the Hudson Taylor brought it to the England. Kaya nga po si Hudson Taylor, dinala niya po yung pera sa England. When he arrived, the many brethren were praying. Nung siya po yung nakapunta po sa England, marami po mga kapatid yung nananalangin. And they said, in order to send the money for the China mission, we need almost the 50 pounds. At sabi po nila, para makapagpadala ng pera sa mission sa China, kailangan natin ng higit sa 50 pounds. So Hudson Taylor said, this is God's providence. I received the 50-pound offering. Kaya sabi po ni Hudson Taylor na talagang ito yung pagpatnubay ng Diyos dahil nakatanggap ako ng 50 pounds. So even though it looks like a coincidence, it's not coincidence. Kaya kahit mukha po itong nangyari lang, hindi po ito basta-basta nangyari lang. Joseph was sold by his brothers. Si Jose po ay ibinenta ng kanyang mga kapatid. So he thought he was betrayed by his family. Kaya naisip niya na siya po ay binitray o ipinagkanulo ng kanyang pamilya. But when he went to the Egypt, finally he became the governor of the prime minister of Egypt. Ngunit noon siya po ay nakarating na po sa Ehipto, siya po ay naging prime minister. And because of that, he could save all the people. At dahil doon, nailigtas niya po yung napakaraming tao. If he didn't become a prime minister and if he was not betrayed by his brothers, he couldn't save all people. Di ba po kung hindi po siya naging prime minister o kaya kung hindi po siya naibenta ng kanyang mga kapatid, hindi niya po maililigtas yung mga tao. That's why he said like this. Ganito po yung sinabi niya. Let's look at the Genesis chapter 50, Tignan po natin sa Genesis, Kapitulo 50. verse 20. Kapitulo 50 po, 15. Genesis chapter 50, verse 20. Genesis po, Kapitulo 50. As for you, you meant evil against me. Pastor, what verse po, Pastor? Genesis chapter 50, verse 20. Verse 20 po. But as for you, you meant evil against me. Ngunit para sa inyo, kayo'y gumawa ng kasamaan sa akin. Genesis. 50, Pastor. Genesis chapter 50, 50. 50 verse 20. Oh. Kayo'y nagnasa ng masama laban sa akin. So, it looks like a evil. Kaya mukha itong masama. But God used even these evil things. Ngunit ginamit ng Diyos maski itong masamang bagay na to. Let's read it together from But 3:2-1. Ngunit inilagay ng Diyos para sa kabutihan upang mangyari ang gaya sa araw na ito upang mapanatiling buhay ang napakaraming tao. So it was not coincidence. It was God's providence. Kaya hindi ito basta nangyari lang kung hindi ay patnubay ng Diyos. When God judged the evil man, it looks like a coincidence, but there is God's providence. Kaya sa tuwing inahatulan ng Diyos yung mga masasamang tao, kahit mukha itong basta nangyari lang, ngunit ito po ay pagpatnubay ng Diyos. Let's look at the 1 Kings. Tingnan po natin sa unang hari. Chapter 22. Unang hari po, Kapitulo 22. 1 Kings chapter 22, verse 29. Versikulo 29 po. Here is the enemy of the Israel and Judah. Kaya nandito po yung mga kaaway ng Israel at ni Judah. That's why the king of Israel, Ahab, and the king of Judah, Jehoshaphat, fought together. Kaya nga po, nandito po yung pag-aaway po ng Israel at Judah. Yung hari po na si Ahab ng Israel at ng hari ng Judah na si Jehoshaphat ay nag-away. But Ahab is the worst king among kings of Israel. Ngunit si Ahab po yung pinakamasamang hari sa pinakamasama sa Israel. He's so evil. Siya po ay napakasama. Then God decided to kill him. Kaya nga po yung Diyos, nagpa siya pong patayin na siya. But this king was afraid to be, he disguised himself like a just normal soldier. Because if he joined the battlefield with the king's garment, he will be the target.
Kaya nga po, dahil takot po siyang mamatay, yung ginawa niya, nagpanggap po siya na isang normal na sundalo kasi kung susuotin niya po yung kasuotan ng hari, siya ay magiging pangunahing target. So he disguised himself and stayed with the other soldiers. Kaya nagpanggap siya at sumama siya sa ibang mga sundalo. But look at this, verse 34. Ngunit sa verse 34 po, A certain man drew a bow at random. kaya nga po subalit pinakawalan ng isang lalaki ang kanyang palaso sa pagbabaka sakali. At random. So he just shoot. Kaya sa pagbabaka sakali lang. Kaya siya po ay basta tumira lang ng pana. Then he struck the king of Israel between the joints of his armor. At tinamaan ng hari ng Israel sa pagitan ng dugtungan ng baluti sa dibdib. Joint of armor means he wear the armor like this. Kaya ganito po yung dugtungan ng baluti. And joint of armor is this part, this part. Kaya ito po yung mga parte ng mga dugtungan ng baluti. So this certain man just shoot the bow at random. Kaya itong isang lalaki na to, siya po yung nagpakawala ng palaso sa pagbabaka sakali lang. But that exactly suit the joint of armor, so the king of Israel died. Ngunit ito yung eksaktong tumama sa dugtungan ng baluti ng hari, kaya yung hari ng Israel ay namatay. Is it coincidence? Ito ba'y nangyari lang? It looks like a coincidence, but it's not coincidence. Mukhang nangyari lang, pero hindi po ito nangyari lang. God guided that bow, that arrow, to kill king of Israel. Ginabayan po ng Diyos yung pana po na yun para po patayin yung hari ng Israel. Let's look at the Esther. Tingnan po natin sa Esther. Esther chapter 6. Esther po, Kapitulo 6. Page 736 po. Esther chapter 6 verse 1. Esther po, Kapitulo 6, versikulo 1. Would you read? Nang gabing iyon ay hindi makatulog ang hari, kaya't kanyang iniutos na dalhin ng aklat ng mahahalagang mga gawa, ang mga kasaysayan, at ang mga ito ay binasa sa harapan ng hari. So the king couldn't sleep in that night. Kaya sa gabi pong ito, yung hari po na yun ay hindi po makatulog. That's why king command to read the chronicles. Kaya nag-utos po yung Diyos na yung hari na basahin po yung mga kasaysayan. Then it was written, the Mordecai Kaya save the king. At nakasulat po doon kung paano iniligtas ni Mordecai yung hari. So he asked it, look at this. Here is a king, and the story of Mordecai was written in the chronicles. Kaya nga po, ito po yung hari. Kaya yung ginawa po ni Mordecai ay nakasulat po sa kasaysayan. Actually, two doorkeepers tried to kill the king. Sa katunayan po, may dalawa pong bantay ng pinto yung sinubukang patayin yung hari. At the time, the Mordecai reported, that's why the king was saved. Sa oras na yon, sinabi to ni Mordecai, kaya nga po yung ay naligtas. So when the king read the story, he asked, did I give any reward to Mordecai? Kaya nung nabasa o narinig yun ng hari, sinabi niya, nagbigay na ba ako ng gantimpala kay Mordecai? The servant said, no. Kaya sinabi nung alipin, hindi pa. So he asked the Haman, Kaya, what is the good reward to the precious man? kaya tinanong niya po si Haman, ano yung magandang gantimpala sa isang mahalagang tao? This commander Haman really hate the Mordecai. Ito pong si Commander Haman, galit na galit po siya kay Mordecai. He wanted to kill the Mordecai and his people, Israel people. Ninais niya pong patayin sa Mordecai, gayon din po yung mga tao niya, yung mga Israelita. But when the king asked that question, he thought, maybe he wants to give me the reward. Ngunit nung tinanong to ng hari sa kanya, inisip niya, siguro gusto akong bigyan ng gantimpala ng hari. That's why he answered like this. The chapter 6, verse 7 to 9. Kaya ito po yung sagot niya, verse 7 to 9. At sinabi ni Haman sa hari, para sa lalaking kinalulog ng parangalan ng hari, ay ipakuha ang damit hari na isinuot ng hari, at ang kabayo na sinakyan ng hari, at ang korona ng hari para sa kanyang ulo, at ibigay ang bihisan at ang kabayo sa isa sa
kapangunahing pinuno ng hari, bihisan niya ang lalaking kinalulugdang parangalan ng hari at ilibot sa buong lungsod na nakasakay sa kabayo at ipahayag na nauuna sa kanya, ganito ang gagawin sa lalaking kinalulugdang parangalan ng hari. Then verse 10. Let's read it together. 3, 2, 1. Nang magkagayoy sinabi ng hari kay Haman, ikaw ay magmadali at kunin mo ang bihisan at ang kabayo gaya ng iyong sinabi at gayon ang gawin mo kay Mordecai na Hudyo na umuupo sa pintuan ng hari, huwag mong bawasan ang anumang bagay na iyong sinabi. So, the reward which Haman expected transferred to Mordecai. Kaya yung inaasahang gantimpala ni Haman ay nailipat kay Mordecai. It's not coincidence. Hindi po ito basta nangyari lang. The Haman tried to kill all Israelites. Di ba po si Haman gusto niya pong patayin lahat ng Israelita. Well, later, finally, if you read the chapter 7, he was hung in the road which he prepared to kill the Mordecai. Ngunit kung patuloy niyo pong babasahin yung Kapitulo 7, mababasa niyo po dito na siya po'y ibinitin sa bitinan na kanya pong ginawa para kay Mordecai. The verse 9, chapter 7, verse 9. Chapter 7 po ng Esther, verse 9. Let's read it together. 3, 2, 1. Nang magkagayoy, sinabi ni Harbona na isa sa eunuko na nasa harapan ng hari, ang bitayan na may 50 siko ang taas na ginawa ni Haman para kay Mordecai, na ang salita ay siyang nagligtas sa hari, ay nakatayo sa bahay ni Haman at sinabi ng hari, bitayin siya roon. Yes. So, even though the people persecute save the people and wants to take a revenge, God can change all the situation. Kaya kahit na yung mga hindi ligtas na tao ay inuusig yung mga ligtas na tao, kahit na tayo po'y dapat huwag gumanti dahil kayang gamitin ng Diyos lahat ng sitwasyon. Let's look at the Second Kings. Tignan po natin sa ikalawang hari. 2 Kings chapter 8. Ikalawang hari po, Kapitulo 8. Verse 4. Versikulo 4 po. Verse 4. Would you read? Ang hari noon ay nakikipag-usap kay Gehazi, na lingkod ng tao ng Diyos, na sinasabi, sabihin mo sa akin ang lahat ng mga dakilang bagay na ginawa ni Eliseo. At the time of Elisha, there was a Shunammite woman. Kaya sa panahon po ni Eliseo, meron po ditong babaeng Shunamita, Then her son died. at yung anak po noon ay namatay. Then Elisha rose him from the death. At yung ginawa po ni Eliseo, ito po'y binuhay niya mula sa patay. Then this Shunammite woman, according to the God's word, God's commandment, she moved to another place to avoid the famine. Ngunit itong babaeng Sunamita po, at dahil po sa pagpatnubay ng Diyos, siya po'y lumipat sa ibang lugar dahil sa taggutom. As God said, she stayed there for 7 years. Gaya ng sinabi ng Diyos, siya po'y nanatili doon sa loob ng 7 taon. And when she returned, somebody occupied her house and the lot. At nung bumalik po siya, meron na pong nakatira doon sa kanyang bahay at sa kanyang bakanting lote. So she lost everything. Kaya nawala po sa kanya lahat. So she came to the king. Kaya po, ang ginawa po niya, pumunta po siya sa hari. But amazingly, at that time, the king asked the Gehazi, the disciple of the Elisha, tell me what Elisha did. Ngunit sa panahon po na yun, yung nakakamanghang bagay, yung panahon po na yun, yung hari, tinanong niya po si Gehazi kung ano yung mga bagay na mga dakilang bagay na ginawa ni Eliseo. At that time, the Gehazi talk about how the Elisha arose the dead son of the Shunammite woman. At sa oras po na yun, kinakwento ni Gehazi yung kung paanong binuhay muli yung anak ng isang Sunamita sa pamamagitan ni Eliseo. So probably king was so moved and amazed. Kaya maaari, yung hari po na ito, talagang nahipo yung puso at manghang-mangha. At that time, the mother and son visited the king. At sa oras din pong yun, yung nanay at yung anak niya ay bumisita sa hari. So verse 5, let's read it together. 3, 2, 1. At nangyari, samantalang kanyang sinasabi sa hari kung paanong kanyang ibinalik ang buhay ng patay, ang babae na ang anak ay kanyang muling binuhay ay nakiusap sa hari para sa kanyang bahay at lupa. Sinabi ni Gehazi, Panginoon o hari, ito ang babae at ito ang kanyang anak na muling binuhay ni Eliseo. So
What a timing. Kaya ano yung ganda ng oras na to? God knows the best time. Kaya alam ng Diyos yung tamang oras. And God can guide all the people to meet each other. At kayang gabayan ng Diyos lahat ng tao para katagpuin yung isa't isa. So when she visited the king, that was the best time to receive the favor. Kaya nang bisitahin niya po yung hari, ito yung tamang oras para magkaroon po siya ng favor. So king allowed to return all things to her. Kaya pinahintulot po ng hari na kunin niya, ibalik sa kanya yung lahat ng kanyang pag-aari. So God knows the best time to achieve His work. Kaya alam po ng Diyos yung tamang oras para maisagawa yung kanyang gawain. We have to believe that God is invisible, but He is diligently working behind the every coincidence. Dapat po tayo manampalataya na bagaman hindi po natin nakikita yung Diyos, siya po'y patuloy na gumagawa sa lahat po ng mga pangyayari. So if people live according to their desire, God will guide them according to that desire. Kung ang tao ay namumuhay ayon sa kanyang pagnanais, gagabayan ng Diyos yung tao na yun ayon sa kanyang pagnanais. But if we try to live according to the will of God, God will guide us accordingly. Ngunit kung mabubuhay po tayo ayon sa kalooban po ng Diyos, gagabayan po tayo ng Diyos ng nakaayon sa kalooban niya. Even though the all things looks like a coincidence, God combined these coincidence to guide us and achieve His will. Kaya nga po, kabagaman may mga nangyari sa atin na para nangyari lang, pagsasama-samahin po ng Diyos lahat ng pangyayari po na yon para po maisagawa yung kanyang kalooban. Let's look at the Psalm number 37. Kaya punta po tayo sa mga awit, Kapitulo 37. Psalm number 37, verse 7. Mga awit po, Kapitulo 37, versikulo 7. If we don't believe the God's guidance behind all the happening, we try to solve our problem by ourselves. Kung hindi po tayo naniniwala na yung Diyos, ginagabayan niya po tayo sa lahat ng mga nangyayari sa atin pong ginagawa yung lahat ng ating sariling kakayahan. If we don't trust the God's providence, we are nervous and complain, and we cannot wait for God's work. Kaya kung hindi po tayo nagtitiwala sa pagpatnubay po ng Diyos, tayo talaga kinakabahan at nagreklamo at hindi po natin nakikita yung gawain ng Diyos. So verse 7 says, rest in the Lord and wait patiently for Him. Kaya sabi po sa versikulo 7, ikaw ay manahimik sa Panginoon at matyaga kang maghintay sa Kanya. The next part. Huwag kang mabalisa sa gumiginhawa sa lakad niya dahil sa taong nagsasagawa ng masamang pakana. We don't need to complain about evil people. Kaya hindi po dapat tayo magreklamo sa mga masasamang tao. They are evil but they success and they are doing well. Sila masama silang tao pero sila yung nagtatagumpay at gumaayos yung ginagawa nila. But the verse 8 says, cease from anger and forsake rest. Ngunit sinabi po sa verse 8, iwasan mo ang pagkagalit at ang puot ay iyong talikdan. Because God knows everything, so according to the God's providence, they will be guided and we will be guided. Dahil alam po ng Diyos lahat ng bagay at ayon po sa pagpatnubay ng Diyos, sila ay gagabayan ng Diyos, gayon din po tayo ay gagabayan ng Diyos. So verse 5, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ipagkatiwala mo ang iyong lakad sa Panginoon, magtiwala ka sa Kanya at siya'y gagawa. Yes. Do you think it's coincidence for you to be born in your family? Tingin mo ba nangyari lang na ipinanganak ka sa pamilya mo na kinabibilangan? Do you think to meet your friends? Do you think that is the coincidence to meet your friends, to happen, something happen in your life? Tingin niyo ba nangyari lang na makakatagpo mo yung kaibigan mo at may nangyari sa iyong buhay? It's not coincidence. Hindi po yun basta nangyari lang. God allowed it. Pinahintulot po yun ng Diyos. And God wants to see how we respond in given situation. At gusto po makita po ng Diyos kung paano po tayo kikilos sa ibinigay sa ating sitwasyon. If we decide something evil, whenever we have to decide, we will be guided according to that our decision. Kaya sa tuwing magpapasya po tayo, kung tayo po magpapasya ng kasamaan, tayo po gagabayan po ng Diyos ayon sa ating pagpapasya. But whenever we decide according to the will of God, even though it looks like a coincidence or even though the situation is getting worse, finally we will see the God's providence. Ngunit kung tayo naman magpapasya para sumunod sa kalooban po ng Diyos, kahit na magmukha po na para mas palala ng palala yung sitwasyon po natin, sa kauli-ulian po nun, makikita po natin ano ba yung kalooban ng Diyos. We strongly, firmly believe that
God never make a mistake. Kaya dapat po tayo po'y matibay, tayo po'y tumayo ng matibay na natitiwala sa Diyos na hindi po tayo pababayaan ng Diyos. God makes no mistake. Yung Diyos ay hindi nagkakamali. Hindi Hindi nagkakamali. nakakamali. Hindi nakakamali. Tama po ba? The audio team, would you play the song? 내가 걷는 이 길이 혹 굽어도는 수가 있어도 내 심장이 울렁이고 가슴 아파도 내 마음 속으로 여전히 기뻐하는 까닭은 하나님은 실수하지 않으심일세. 내가 세운 계획이 혹 빗나갈지 모르며 나의 희망 덧없이 쓰러질 수 있지만 나 여전히 인도하시는 주님을 신뢰하는 까닭은 주께서 내가 가야 할 길을 잘 아심일세. 어두운 밤 어둠에 깊어 날이 다시는 밝지 않을 것 같아 보여도 내 신앙 부여잡고 주님께 모든 것 맡기리니 하나님을 내가 믿음일세. 지금은 내가 볼 수 없는 건 너무 많아서 너무 멀리 가물가물 어른거려도 운명이여 오라. 나 두려워 아니하리. 만사를 주님께 내어 맡기리. 차츰차츰 안개는 걷히고 하나님 지으신 빛이 뚜렷이 보이리라. 가는 길이 온통 어둡게만 보여도 하나님은 실수하지 않으신다네. 하나님은 실수하지 않으신다네. Mistakes. Di ba? Napakaganda po. Hindi po nagkakamali yung Diyos. So sometimes we don't know where to go and how to serve, but God never make a mistake. Minsan hindi po natin alam kung saan tayo pupunta o kung paano ito masusolusyonan. Ngunit dapat tayo maniwala na hindi po nagkakamali yung Diyos. So probably the Ruth really believed the God's providence. Kaya maaari si Ruth talagang naniniwala siya sa pagpapatnubay ng Diyos. So if I may receive the favor, I can work in to glean the head of the grain. Kaya kung ako'y makakatanggap ng favor, kaya kong mamulot ng mga uhay. Let's go back to Ruth chapter 2, Kabalikan po natin sa Ruth Kapitulo 2, verse 11. versikulo 11. The Boaz answered and said to her, "It has been fully reported to me all that you have done for your mother-in-law since the death of your husband, and how you have left your father and your mother and your land of the birth, and have come to the people whom you did not know before." Ngunit sinabi ni Boaz sa kanya, "Ipinaalam sa akin ang lahat ng ginawa mo sa iyong biyanan mula sa pagkamatay ng iyong asawa at kung paanong iniwan ng iyong ama at ang iyong ina at ang lupang sinilangan mo at ikaw ay pumarito sa bayan na hindi mo nalalaman noon." The Ruth didn't explain anything.
Kaya si Ruth po, hindi po siya nagpaliwanag. But Boaz already heard all the decision, great decision of the Ruth and the sacrifice of the Ruth. Ngunit si Boaz, narinig niya po lahat ng dakilang pagpapasya ni Ruth. Ganon din po yung mga malaking desisyon at sakripisyo ni Ruth. That's why the Boaz gave her the grace. Kaya nga po, binigyan po siya ng pagpapala ni Boaz. He gave her the lot of food and allow her to glean the more the head of grains. Kaya nga po, binigyan po siya ni Boaz ng mas marami pong pagkain. Ganon din po na pinahintulutan po siya na mamulot pa ng mas maraming uhay. Whenever we decide something for the glory of God, God already heard that. Sa tuwing nagpapasya po tayo ng isang bagay para po sa kaluwalhatian ng Diyos, narinig na po yun ng Diyos. No matter what we sacrifice for the Lord, God already hears that. Ano man po yung sakripisyo natin para sa Panginoon, narinig na po yun ng Diyos. Whenever we decide to follow God, God hears it. Sa tuwing nagpapasya po tayo na sumunod sa Diyos, rinig po yun ng Diyos. Let's look at the 1 Thessalonians chapter 1. Tignan po natin sa unang Tesalonica, Kapitulo 1. 1 Thessalonians chapter 1, verse 7. Unang Tesalonica po, Kapitulo 1, versikulo 7. Verse 7, so that you became the examples to all in the Macedonians and the Achaia who believe. Ano pat kayo naging halimbawa sa lahat ng mananampalatayang nasa Macedonia at nasa Akaya? The church in Thessalonica became a very good example. Kaya yung mga iglesia po sa Thessalonica, naging mga mabubuting halimbawa. They boldly preached the gospel. Kanila pong ipinangaral yung ebanghelyo ng may katapangan. And they kept their faith in the persecutions. At kanila pong pinanatili yung kanilang pananampalataya sa gitna ng mga pag-uusig. And they trust in God even the difficulties. At nanampalataya po sila sa Diyos sa kalagitnaan ng kahirapan. And they removed their idols when they got salvation. Gayon din po, inalis nila yung kanilang mga Diyos-Diyosan nung sila po inaligtas. When they become a good example, everyone heard that. At nung naging mabuting halimbawa na po sila, marami po yung nakarinig. Verse 8, the next verse, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat mula sa inyo'y umalingaw ang salita ng Panginoon, hindi lamang sa Macedonia at Akaya, kundi sa lahat ng dako ay napabalita ang inyong pananampalataya sa Diyos, kaya't kami ay hindi na kailangang magsalita pa ng anuman. Not only in the Macedonians and Achaia, but also in every place, all saved brethren heard the news. Kaya hindi lamang po sa Macedonia at sa Akaya, kundi sa lahat ng dako, lahat po ng ligtas na kapatid ay narinig yung balita na yon. Then who did hear that first? Ngayon, sino yung unang nakarinig nun? Who did hear that first? Sino po yung unang nakarinig nun? Yes, God. Opo, yung Diyos. Before other churches heard that news, they become a good example of the faith. God heard it first. Kaya bago po marinig ng ibang mga iglesia na sila'y naging mabuting halimbawa ng pananampalataya, narinig muna yun ng Diyos. When we decide to live for God, God already heard that. Kung tayo po'y nagpasya na mamuhay para sa Diyos, rinig na po yun ng Diyos. When we plan to preach the gospel in Mindoro, Boaz, in Cell Group Bible Seminar, God already heard that. Kaya nung tayo po'y nagplano na magsasagawa ng Bible Seminar sa Mindoro, sa Bohol, narinig, at sa Cell Group Bible Seminar, narinig na po yun ng Diyos. Whenever we sacrifice for the Lord, God already heard that. Sa tuwing nagsasakripisyo po tayo para sa Panginoon, narinig na po yun ng Diyos. That's why like Boaz blessed the Ruth, God will bless us. Kaya nga po kung paanong pinagpala ni Boaz si Ruth, gayon din po, ipagpapalain tayo ng Diyos. The Ruth, let's go back to Ruth, chapter 2. Balikan po natin sa Ruth, Kapitulo 2. So the Boaz said like this, verse 8, Kaya ganito yung sinabi ni Boaz sa versikulo 8. verse 8, pasahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Nang magkagayoy, sinabi ni Boaz kay Ruth, makinig kang mabuti, anak ko, huwag kang mamulot sa ibang bukid o umalis dito, kundi manatili kang malapit sa aking mga alilang babae. Do not go to another field. Kaya sabi, huwag ka na pumunta pa sa ibang bukirin. Stay in my field. Manatili ka na sa aking bukid. Bakit kaya? Because the Boaz promised to protect her. Dahil ipinangako po ni Boaz na poprotektahan siya. The verse 9, would you read?
Itanaw mo ang iyong paningin sa bukid na kanilang inaanihan at sumunod ka sa kanila. Inutusan ko na ang mga kabataang lalaki na huwag kanilang gagambalain at kapag ikaw ay nauuhaw, pumunta ka sa mga banga at uminom ka sa inigib ng mga kabataang lalaki. And let's look at the verse 12. Gayon din po sa versikulo 12. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Gantihan nawa ng Panginoon ang iyong ginawa at bigyan ka nawa ng lubos na gantimpala ng Panginoon. Ang Diyos ng Israel, nasa ilalim ng kanyang mga pakpak, ikaw ay nanganlong. Yes. Under the God's wing, you will be protected. Kaya nga po, sa ilalim ng mga pakpak ng Diyos, tayo ay poprotektahan. If you stayed in my field, you will be protected. I'll protect you. Kung mananatili ka sa aking bukirin, ikaw ay magiging protektado. Poprotektahan kita. When you get salvation, where do we have to stay? Kaya nung tayo po'y naligtas, saan ba tayo dapat nananatili? Under the God's wing. Sa ilalim po ng pakpak ng Diyos. Under the God's protection. Sa ilalim po ng pagpoprotekta ng Diyos. When we stayed in the church, we can be protected by God. Kung mananatili po tayo sa church, kaya po tayong protektahan ng Diyos. When we departed from the church, God cannot protect us. At kung lalayo naman tayo sa church, hindi po tayo poprotektahan ng Diyos. Spiritually, physically, we cannot be protected. Spiritual o physical man, hindi po tayo mapoprotektahan ng Diyos. That's why the Boaz says, stay in my field. Don't go to the another field. Kaya nga po sinabi ni Boaz sa kanya, manatili ka sa aking bukirin at huwag ka nang pumunta sa ibang bukid. I'll give you the food and I'll protect you. Bibigyan kita ng pagkain at poprotektahan kita. In the God's field, the Bible says, the church is the God's field and His house. Kaya nga po, sinasabi ng Biblia na yung church daw po ay yung bukirin ng Diyos, gayon din po yung bahay ng Diyos. Let's look at the 1 Corinthians chapter 3. Tingnan po natin sa unang Korinto, kapitulo 3. 1 Corinthians chapter 3, verse 9. Unang Korinto po, kapitulo 3, versikulo 9. We are God's fellow workers. So we indicate church. Sapagkat kami ay mga kamanggagawa ng Diyos, yung kami ay yung church. You are God's field. You also save the people. And you are God's field and you are God's building. Kayo ang bukid ng Diyos, yung mga ligtas na tao, ganun din po ang gusali ng Diyos. God's field and God's house. Tayo yung bukid ng Diyos at bahay ng Diyos. So when we stayed in the church, God will provide us the spiritual food. Kaya kung tayo po'y mananatili dito po sa church, magbibigay po sa atin yung ng mga spiritual na pagkain. And God will protect us. At poprotektahan po tayo ng Diyos. These days, when I look at the news, the world is so brutal and cruel. Sa panahon po natin, nung nanonood po ako ng balita, yung mundo po talaga ay napaka-brutal na at napakasama. The world is really getting evil and evil. At yung mundo po talaga ay pasama na ng pasama. They freely commit the sexual sin. Malaya na po silang gumagawa ng mga sexual na kasalanan. And the money is their final goal. At yung pera na yung kanilang pinakahuling layunin. So for the money, they kill each other and they do whatever they do. At para sa pera, pinapatay nila yung isa't isa at ginagawa nila kung ano man yung gusto nilang gawin. This world is getting evil and evil. Kaya yung mundo po ay pasama na ng pasama. How can we protect our Christian life? Kaya paano natin mapoprotektahan yung ating buhay Kristiyano? Out of the church, we cannot be protected. Sa labas po ng church, hindi po natin to mapoprotektahan. When we stayed in the church, we are under the wings of God. Kung tayo po'y mananatili po sa church, tayo po ay nasa ilalim ng pakpak ng Diyos. Let's go back to Ruth, chapter 2, Balikan po natin sa Ruth, kapitulo 2, verse 10. versikulo 10 naman po. This verse is important. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Nang magkagayoy, nagpatira pa si Ruth at yumukod sa lupa at nagsabi sa kanya, bakit ako nakatagpo ng biyaya sa iyong paningin upang ako'y iyong pansinin, gayong ako'y isang dayuhan? She couldn't understand why the Boaz gave her a favor. Kaya hindi niya po maintindihan kung bakit siya binigyan ng pagpapala ni Boaz. So, the one good thing of Ruth is she never forget who she really was. Kaya yung mabuting bagay po kay Ruth, hindi niya po nakakalimutan kung sino siya. She said, I'm a foreigner. Kaya sabi niya, isa akong dayuhan. It means I'm not supposed to belong
I don't belong to here. Ibig sabihin, hindi po siya parte dun sa lugar na yon. I'm not worthy to receive this favor. Hindi ako karapat-dapat na matanggap yung biyaya na But yun. you allow me to stay here and you allow this all the blessing. Ngunit pinaintulot mo ako na manatili dito at pinaintulot mo rin yung mga lahat ng mga pagpapala. So she never forget, she was a foreigner. She was not worthy to receive this favor. Kaya hindi niya po nakalimutan na siya po ay isang dayuhan at hindi po siya karapat-dapat na matanggap yung biyaya na yun. That's why she can give the thanks to Boaz. Kaya nga po nagawa niya pong magpasalamat kay Boaz. If we forget that we were sinners who will go to hell, if we never forget we were sinners who will go to hell, everything is so thankful. Kaya kung hindi po natin makakalimutan na tayo po yung mga makasalanang mapupunta dapat sa impyerno, talagang magpapasalamat tayo sa lahat. Tama po ba? We are supposed to go to eternal hell. Dapat lang tayong mapunta sa walang hanggang impyerno. But now, we will go to heaven. Pero ngayon, mapupunta na tayo sa langit. We are supposed to have the nothing even in this world. Dapat nga wala tayo ng kahit ano man dito sa mundo. Because when we are born, we are naked and had nothing. Dahil nung tayo ipinanganak, tayo po'y hubad at wala naman tayong anumang pag-aari. But even though we are not rich, we still have so many things. Ngunit bagaman hindi po tayo mayaman, meron pa rin po tayo ng mga bagay na kailangan natin. Everything is grace. Lahat po ay biyaya. God gave us the big favor. Binigyan po tayo ng Diyos ng napakalaking biyaya. Let's look at the Psalm number 8. Katignan po natin sa mga awit, Kapitulo 8. Psalm number 8, verse 4. Mga awit po, Kapitulo 8, versikulo 4. Verse 4, what is man that you are mindful of him, and the son of man that you visited him? Ano ang tao upang siya'y iyong alalahanin at ang anak ng tao upang siya'y iyong kalingain? We can ask God, who am I? What am I? Pwede natin tanongin yung Diyos, sino ba ako? Ano ba ako? Why did you sacrifice your only begotten son for me? Bakit mo binigay ang iyong tanging anak para sa akin? Why you still waiting for me to recover my Christian life? Bakit patuloy mo pa rin akong inaantay para mapanauli ko yung aking buhay Kristiyano? Why do you still help me? Bakit patuloy mo akong tinutulungan? Why are you still patient to me? Bakit palagi kang nagiging pasensyado sa akin? What am I? Ano ba ako? We are not worthy, but we are receiving so much grace. Hindi tayo karapat-dapat, ngunit nakakatanggap tayo ng napakaraming biyaya. So when we don't forget who we really are, everything is thankful in our life. Kaya nga po, kung hindi po natin makakalimutan kung sino talaga tayo, lahat ng bagay ay pasasalamatan natin sa Diyos. So today we learn the lesson through the Ruth chapter 2. Kaya ngayon po, napag-aralan po natin yung mga aral sa Ruth Kapitulo 2. The motivation of our Christian life must be the love, At yung motibasyon ng ating buhay Kristiyano dapat ay pag-ibig, not other things. hindi po ibang bagay. And even though the situation is getting worse, we have to trust God's providence. At bagaman yung ating sitwasyon ay palala na ng palala, dapat po tayong magtiwala sa pagpapatnubay ng Diyos. Because no matter what happens, God can use these all things to achieve His will. Dahil ano man po yung mangyari, kaya pong gamitin ng Diyos lahat ng bagay po na ito para maisagawa yung kanyang kalooban. That's why no matter what happens, we have to decide to follow God's way. Kaya nga po, ano man po yung mangyari, dapat po tayong magpasya na sumunod sa paraan ng Diyos. Whenever we decide to the Lord and follow His way, God already heard that. At kapag tayo po yung nagpapasya na sumunod po sa Diyos at sumusunod po tayo sa paraan niya, narinig na po yun ng Diyos. Even though we are foreigners, we were sinners, God allowed us to stay in the church. At bagaman tayo po yung dayuhan ng mga makasalanan, pinaintulot po ng Diyos na tayo po yung manatili sa church. So I really hope and pray we stay in the church until we stand before God. Kaya't umaasa at nananalangin po ako na tayo po yung mananatili sa church at hanggang sa tayo po yung tumayo sa harapan ng Diyos. And even though we have many difficulties, we have to trust God's providence. At bagaman marami po tayong kahirapan, dapat po tayong magtiwala sa pagpapatnubay ng Diyos. Tama po ba? Let's pray together. Manalangin na po tayo.